Breakdown natin kung paano ko kumita ng 90,000 pesos using the strategy na ginamit ko sa pag-trade ng XRP. Let's go! Naabutan ko na binrake niya na yung trend. Dito pa lang, nilagpasan niya, nagkaroon ng candle close dito. Kung hindi pa tayo convinced dyan, pwede pa natin i-check yung volume. Ang dami nung by volume na nag-breakout. Ibig sabihin that is supported by volume at hindi na siya babalik. Since nag-break na to, pwede mo tagawa ng zone. Ito ngayon yung magiging basis natin. Hanggat nandyan siya sa ibabaw ng zone na yan, i-maintain pa rin yung uptrend. Pag dito ka nag-entry, ngayon, kasi kadalasan ito yung nangyayari ng mga new traders, kahit ako dati. Ito yung tinatawag nilang FOMO, FOMO in, or fear of missing out. Kasi ang akala mo is may iwan ka na at dire-diretso na siya pataas. Hindi na siya titigil. Hindi nag-buy ka ngayon sa taas. Hindi mo naisip na once na nag-pullback siya or bumalik siya dito sa zone na ginawa natin, may stop loss ka or mali-liquidate. Kasi hindi natin na-consider na every time ang market nag-move, kailangan niya ng pullback. Ang mindset mo dito is mag-aantay tayo ng pullback at doon tayo mag-entry. Nga pala guys, kung gusto niyo ng lower fees platform na madaling gamitin kumpara sa Binance na nakakalito at nakaka-overwhelm siyang gamitin para sa mga newbies. Platform na merong demo trading na makakapag-practice ka, mag-trade nang hindi nire-risk yung pera mo. Bybit is your best choice. Click mo lang yung link sa description or sa comments. Pwede na natin guhitan at i-anticipate yung trend. Pwede natin umpisahan na yung linya dito sa pinaka-last na low niya. Hindi mo na ako nag-trade dito. Inantay ko muna na bumalik siya either dito sa linya or dito sa zone. Ngayon nga, kung makikita nyo dito guys, ang laki ng dinump ng XRP. Tinash niya yung zone eh. Pero hindi niya sinira. May yung invalid lang tong zone na to kapag lumagpas siya dyan, tapos nag-candle close siya dito, tsaka siya gumanon. Since hindi naman nangyari yun, so ibig sabihin, this is still a valid zone. Kuha na yung una nating criteria na dapat mag-touch siya sa zone at mag-bounce. At the same time, mag-touch siya dun sa trend line na ginawa natin. Ito ngayon yung valid touch sa trend line. Kasi nag-candle close sa ibabaw ng trend line na ginawa natin. Nag-bounce siya dito sa zone, nag-bounce siya sa trend line. 2 points na yun as entry confirmation. Dito na ako nakapag-entry sa pangalawang candle close. At yung sinasabi natin kanina, pag nag-pullback ang Bitcoin, sobrang laking dump ang nangyayari sa altcoins kagaya nito. Kaya kailangan pag magte-trade tayo ng altcoins, dapat lagi din natin babantayan yung Bitcoin para mas safe. Kung dito ka sa taas nag-entry, wala na, talo ka na kasi bumagsak siya ng malaki. Pwede din natin itong gawan ng zone para mas maging accurate siya. Once na ang price is na-break below sa bagong zone na ginawa natin at nag-candle close dyan, tapos nag-retest, tapos bumagsak, that is the time na invalidate na yung setup natin. Dito tayo dapat mag-place ng stop loss somewhere here. Pag nag-hit siya dyan, magdadump na yun. Kahit hindi mo nalayuan yung stop loss, pwede nakat dito. Kasi sure na tayo na hindi na yun babalik dyan. Kasi dinaanan yun eh. Nag-bounce siya dito sa trend line, nag-bounce siya. So, pag bumalik pa yan dyan, ibig sabihin, downtrend na yun. Ang SL ko ngayon dito is 3%. Ngayon, saan ngayon tayo mag-take profit or mag-TTP? Titingin tayo ngayon sa past data or past price, doon tayo ngayon gagawa ng zone para magiging basis natin dito. Ngayon, makikita natin dito, nag-pump siya and then nag-reject siya. At this zone, nagkakaroon ng price rejection. So pwede tayo ngayon gumawa dito ng zone. Same rule sa zone, gawa tayo ng guhit sa wick and then sa body nung last high. Or kung sa baba, last low. Pwede natin ito gawing basis or take profit kasi once na mag-hit to dito, sa zone na yan, pwedeng mag-reject or bumagsak yung price kagaya nung ginawa niya dito. So, pwede natin ito gawing take profit ngayon. Ang gawin ng price ngayon is once nag-hit siya dyan, tapos nag-hit, tapos nag-reject, bumagsak. So, kung ganun ulit yung mangyayari, at least nakapag-take profit na tayo. Ito na ako ngayon nag-set ng take profit sa dulo ng zone na ginawa ko. 9.5% take profit and 3% stop loss. Pwede rin naman na antayin mo na mag-break yung trend line maging ganyan. Tsaka ka ngayon magtitp dito. Kagaya ng mga past videos na ginagawa ko na trade breakdowns. Ang TP ko doon is inaantay ko mag-break yung trend line. Pero since hindi ko siya mababantayan nitong time na to na nag-trade ako, nag-set na lang ako ng TP. So either way, maraming options kung paano ka mag-exit ng trade. And yun nga, kahit na yung TP actually nalagpasan pa nga eh. In just 2 days na trade, kumita ako ng 90,000 pesos in this trade, in this strategy alone. Gusto mo matutunan in detail, step by step, lahat ng concepts na ginagamit namin ng MaxLiv students. Kung paano kami mag-take ng gatong trade, pwede kang sumali sa MaxLiv Elite course natin para matutunan mo lahat ng concepts
na ginagamit namin. Paano kami mag-manage ng risk, ilan dapat ang margin, ilan dapat ang leverage, everything na dapat mong malaman para makapag-trade ka ng ganito. At kumita ka ng extra income sa pag-trade sa futures or ng crypto, click mo lang yung link sa description or sa comments para makasali ka sa MaxLev Elite course. Kung natuto ka in this video, consider liking the video or subscribing. I'll see you in the next video.